Si Danny ang best friend ko. Magkapatid ang turingan naming dalawa. Nakilala ko siya sa isang meeting sa Life in the Spirit seminar sa aming village. Pagkatapos ng ilang pa naming pagtitipon, nagkapalagay ang loob na kami. Ate Laika, punta ako sa inyo bukas ha. Sige, ikaw ang bahala. Sabado naman bukas at wala namang pasok. Oo, tapos picture taking tayo. O sige, hintayin kita. Mahilig si Danny sa camera. Madalas ay humahanap siya ng pagkakataon upang siya ay makakuha ng litrato. Mayroong malungkot na buhay si Danny. Hiwalay ang kanyang mga magulang. Ang ama ay may iba ng pamilya at ang ina ay subsub sa trabaho sa karinderya sa Tayuman. Dalawa ang kapatid niya sa kolehiyo at dalawa naman ang nakatigil dahil hindi na kayang paaralin ng sabay-sabay ng kanyang inay. Si Danny ang katulong ng nanay niya sa paghahanap buhay. Namasukan siya bilang administrative assistant sa Bonnie Builders na pag-aari ng kanyang tiyahing mayaman. Araw ng Sabado noon, may dala siyang cake. Nagkainan kami habang masaya siya nagkukwento tungkol sa white lady daw na nakikita niya sa puno ng mangga. Alam mo ate, may babaeng mahaba ang buhok sa amin tapos puti yung suot niya. Mahilig siya sa picture taking. Pangiti niyang kwento. Ano naman? Hindi siya tao, Ate Laika. Tingnan mo nga tong dala kong litrato. Ipinakita ni Danny sa akin ang kanyang dalang litrato. Sa gitna nila magkakaibigan ay isang hugis tao na walang muka. Ang sabi ko, pangkaraniwang storya na yan. Marami na talagang pwedeng gawing posible ang teknolohiya ngayon. Lingid kay Danny ay kinilabutan ako sa biro niya dahil palagi akong dumadaan sa bahay nila at nakikita ko ang puno ng mangga na yon. Tama na nga yan. Kain na lang tayo ng cake. Habang kumakain kami ay kinunan ako ng picture ni Danny. Masaya naman ako dahil ang sabi niya, ipapadala raw niya ang picture sa kanyang nanay. Gusto raw ako makilala ni Nanay Sonia. Ilang beses akong kinunan ng picture ni Danny. Iba't ibang anggulo at wari profesional siyang litratista. Salamat ha. Sige, ako na lang ang kunan mo at wag na yung mga imahinasyong nakakatakot. Nagbibiro akong nagsabi kay Danny. Natapos ang Sabado naming dalawa. 2 araw na lumipas. Tumunog ang telepono. Nang sagutin ko ito ay si Danny na nasa kabilang linya. Hello, Ate Laika. Andito na yung picture mo. Sabi ng nanay ko maganda ka raw at napakaamo daw ng mukha mo. Talaga? Salamat naman. Pahingi ng kopya pagpunta mo rito ha. Masaya ako sa naging usapan namin ngunit kung bakit biglang naalala ko ang babae sa may puno ng mangga. Kababalaghan, kalokohan, kathang isip. Sabi ko sa aking sarili. Maya-maya pa ay dumating na si Danny. Ate Laika! Nagmamadali si Danny at pawis na pawis, parang ngatal sa takot. Ba't ganyan itsura mo? Ate, nawala yung picture mo pero nakita ko siya sa tabi ng puno. Nadagtaan ng bulok na mangga. Sabi ko na sa'yo eh. Sabi ko na nga Ate Laika, ang babae. Gusto niyang siya lang ang kinukunan ko ng litrato. Hindi ko alam kung ako ba ay maniniwala sa sinasabi ni Danny ngunit sa itsura niya ay naawa ako sa kanya. Hindi bale, sige, papadevelop na lang tayo ulit. Sabi ko kay Danny. Ayoko sa kanya Ate Laika, parang ayoko na siyang kunan ng litrato. Hindi mo siya kukunan. Huwag ka mag-alala Danny, hindi kita ibibigay sa kanya. Halika na, may camera kong digital. Huwag ka nang matakot. Matatapos na rin ang problema mo sa babaeng yan. Pabibindusyon na natin ang puno para matahimik na ang kanyang kaluluwa. Wika ni Laika na sigurado sa sinasabi niya. Matapos ang araw na yon, ilang araw na hindi na nagparamdam si Danny sa kanya. Si Danny ay pinaghahanap na rin ng kanyang mga magulang. Si Danny ay marked as missing person.